when oil spikes, the prices of oil spikes, yung mga businesses natin, some of them hindi na nagka-hire or hindi na rin sila, or some of them nagle-lay off, so it might affect our labor market. Yung mga na-repatriate din, babalik sila dito, so they will become part of the labor force, or some of them not in the labor force, pero if they will become part of the labor force and they are unemployed, then they will increase the total number of unemployed and of course the unemployment rate. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, posibleng madagdagan pa sa mga susunod na buwan ayon sa Philippine Statistics Authority. Second order of the day is the ICI is terminating its work already and turned over to us voluminous documents. How many trucks? 200 megaboxes. Operasyon ng Independent Commission for Infrastructure hanggang March 31 na lang. Mga nakalap na ebidensya na isumite na lahat sa Office of the Ombudsman. The direction of our alliance with the U.S. is to strengthen, to build up on our expertise and their expertise. Armed Forces of the Philippines walang nakikitang indikasyon para bawiin ng Estados Unidos ang military assets nito na nasa Pilipinas. Nagkaroon po kami ng incidental search at nakita po namin ang dami pala niyang dalatang other treasury notes katulad ng US Treasury bills na fake din po. Milyon-bilyong halaga ng pekeng pera na kumpiska ng National Bureau of Investigation sa isang Pilipino-American sa Pasay City. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una, sa ating mga balita. Formal nang na-turn over ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang final report sa Office of the Ombudsman. Ayon kay ICI Chairperson Justice Andres Reyes, hanggang sa katapusan lang ng Marso ang operasyon ng kanilang komisyon. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Second order of the day is the ICI is terminating its work already and turned over to us voluminous documents. How many trucks? 200 megaboxes. Hanggang sa katapusan na lang ng Marso ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang inanunsyo sa pamamagitan ng isang pahayag ni ICI Chairperson Justice Andres Reyes matapos ma-turn over ang kanilang mga nakalap na dokumento sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Justice Andres Reyes, tatapusin na lang nila ang administrative process kasabay ng unti-unting pagwawakas ng kanilang operasyon. Naniniwala ang dating Supreme Court Associate Justice na natupad na ng komisyon ang mandatong ibinigay ng Pangulo at kaya nang ipagpatuloy ng ibang ahensya ng pamahalaan ang investigasyon sa flood control anomalies. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, hindi naman nangangahulugan na sa sandaling tumigil na ang ICI ay ligtas na ang mga isinasangkot na personalidad sa pananagutan. Marami kaming makukompleto na. Marami na sa 70 to 80%. Yan ang critical time 70 to 80% will define whether determine what case we can file against who. Because not all of them will be plunder, not all of them will be malversation, but this will be nevertheless cases which will hurt. It will have a very stinging effect. Ngayong araw, formal nang isinumite ng komisyon ang lahat ng kanilang nakalap na impormasyon sa Office of the Ombudsman. Una rito, 200 kahon ng mga dokumento ang dumating sa tanggapan ni Remulla kahapon. Bukod pa rito ang mga digital files na itinurn over na rin ng ICI. Bunsod sa dami ng impormasyon, gagamit ng artificial intelligence ang Ombudsman upang mas mapabilis ang trabaho. And I think it's already standard practice for many people to use AI, and we will just use this as a guide. It will not be the one to define our work, but it's a guide that we can use to make sure that we're able to scrutinize the data or the details within the data that will make or break a case.
Sa pahayag ni Justice Reyes, sa mga nakalipas na buwan, nakapagbigay sila ng 9 na referrals na sangkot ng 65 mga personalidad, habang 20 kagawaran naman ang nakilahok sa Technical Working Group para sa asset recoveries. Ayon kay Ombudsman Remulla, bagamat hindi pa niya nababasa ang lahat ng dokumento, tiyak na laman nito ang rekomendasyong imbestigahan ang ilan sa mga mambabatas na hindi na niya pinangalanan. Marami. But sa Congress, parang 8 lang yung kanila, 13 were attended the hearings, and they only suggested 8 to be prosecuted. But we are looking beyond that figure. Tiniyak naman ng ICI na bibigyan na rin nila ng kopya ng mga dokumento ang Department of Justice at Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, pinuri naman ng Ombudsman ng ICI sa lahat ng impormasyong natuklasan at nakalap ng mga ito sa kabila ng maikling panahong pag-iral ng komisyon. Hinikayat rin ni Remulla ang mga naging legal staff ng ICI na mag-apply at magtrabaho sa Office of the Ombudsman upang makatulong sa kanilang mga investigasyon kontra korupsyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, hindi na kasing ingay noong una ang issue ng flood control anomaly sa ngayon. Ayon sa isang political analyst, anya bagamat tama naman ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaubaya sa mga otoridad ang investigasyon sa mga questionabling proyekto, tila may naging pagkukulang pa rin ito sa kanyang naging aksyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sinabi niya sa wala speech niya, mahiya naman kayo. So, ang dami niya napaniwala doon. So, ang taas ng expectations. Tapos, as time went by, makikita nyo na parang lukewarm na siya yung administrasyon na Kapansin-pansin umano ang paglamig ng administrasyon sa investigasyon sa flood control projects. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, mula sa pagiging masigasig nito sa paghahabol ng mga sangkot sa anomalya, kung titignan ngayon, hindi lubusang natupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangako na may makukulong na malalaking personalidad na sangkot sa anomalya. So sabihin natin tapos na yung kanyang trabaho. So I think pwede nang i-evaluate. Pumasok ba yung kanyang ginawa doon sa standards, sinasaan naman po ng mga Pilipino. Tingin ko yung kanyang performance pagdating sa investigation fell short of his promises. Gaya ng December 15 daw may makukulong, tapos wala daw whole sacred cow. Dahil dito, hindi maiiwasang isipin ng publiko na may pinagtatakpan ng administrasyon sa investigasyon. Kasi disappointing kasi clearly may mga pinrotectahan sila mga kasamahan nila, mga political leaders na nabanggit nung una pa man pero hindi naman naisama sa mga papailan daw ng kaso. Sa kabila nito, ayon kay Professor Coronacion, tama ang naging desisyon ni Pangulong Marcos na ipaubaya na lamang sa mga otoridad ang investigasyon sa flood control projects at tumutok muna sa ekonomiya ng bansa. Kasi hanggang doon na lang yung kayang gawin ng kanyang opisina o yung executive branch. Kasi nasa, pag nasampahan na ng mga kaso, tapos na yung investigasyon, susunod doon ay pagsasampa na ng mga kaso, labas na yun sa jurisdiction ng Malacanang o nasa papasok na yan sa Sandigan Bayan o kaya sa mga regular court. So, in short, judiciary na ang may dyan, saklaw. At hindi na maaaring makialam. Una ring iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang pinagtatakpan ng administrasyon sa flood control anomaly at patuloy pa rin naman ang investigasyon sa issue. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa ibang balita, pinagmumulta ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ang Maynilad dahil sa mga serye ng water interruptions noong Pebrero. Bilang resulta, makatatanggap ng rebate ang mga customer na hindi nabigyan ng maayos na serbisyo. Ito ang balita ni Jed Neresina. The MWSS RO will be imposing a financial penalty on Maynilad for their failure to supply water to their constituents, particularly the people in the south.
Hindi pinalampas ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ang naging serye ng pagkawala ng supply ng tubig ng Maynilad nitong Pebrero. Ayon kay MWSS Chief Regulator Attorney Patrick Lester T., nabigo ang kumpanya na magbigay ng 24 na oras na serbisyo sa higit 70,000 customers sa South Concession Area. Ito ang mga lugar na sineserbisyohan ng Putatan at Poblacion Water Treatment Plants. Bunsod nito, kailangang magbayad ng nasabing water concessionaire ng multang aabot sa higit 42.5 million pesos. Ang nasabing halaga hahatiin sa mga apektadong customers sa pamamagitan ng bill rebate sa susunod na buwan. So if you are one of these customers, you are entitled to a rebate in your monthly bill starting April in the amount of 432 pesos and 92 centavos. So this will be depending on your consumption last month or the previous months. Ipinaliwanag naman ng MWSS na kung ang bill ng isang customer ay mas mababa sa 432 pesos na itinakdang rebate, posibleng hindi na muna ito magbayad ng bill sa loob ng 2 buwan. If your monthly water bill is below that amount of 430 pesos, let's say you're consuming 10 cubic meters only, your monthly water bill will be around 187 pesos. If that's the case, it will carry over to your next monthly water bill. Kabilang sa mga makikinabang sa nasabing rebate ay ang mga residential at commercial customers sa Muntinlupa, Las Piñas at Parañaque. Kasama rin ang ilang bahagi ng Cavite tulad ng Bacoor, Imus, Kawit, Noveleta at Cavite City. Samantala sa isang opisyal na pahayag, tiniyak ng Maynilad na susunod sila sa desisyon ng MWSSRO. Paliwanag ng kumpanya, ang mga interruption ay bunsod ng pagbabago sa kalidad ng raw water sa Laguna Lake dahil sa hanging amihan. Dahil dito, napilitan silang mag-adjust sa operasyon at bawasan ang production para masigurong malinis at ligtas pa rin ang tubig na dumadaloy sa mga gripo ayon sa national standards. Gayunpaman, tiniyak ng Maynilad na susunod sila sa kautusan at patuloy na magsasagawa ng mga upgrade sa kanilang pasilidad upang hindi na maulit ang matagal na pagkaantala ng serbisyo. Sa ngayon, nagpapatuloy ang infrastructure upgrades ng Maynilad sa South Concession Area upang mapatibay ang supply ng tubig kahit pa magbago ang kondisyon ng panahon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak naman ng Department of Transportation na makatatanggap na rin ng 5,000 pesos na ayuda ang mga motorcycle taxi riders. Sa pahayag ngayong Biyernes ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, sakop ang mga motorcycle taxi riders sa sektor ng ride-hailing services na nakasaad sa probisyon ng 2025 national budget. Dagdag pa ng opisyal, ang ayuda na ito ay alinsunod sa klasifikasyon ng pamahalaan bilang sila ay may tuturing na individuals in crisis situations. Ayon kay Secretary Lopez, tinatalakay na rin ng ahensya ang pagbibigay ng ayuda sa iba pang uri ng transportasyon gaya ng Transport Network Vehicle Services o TNVS at mga taxi. Samantala, tinulungan ng Singapore government ang 24 na overseas Filipino workers na makaalis mula sa Jeddah, Saudi Arabia, kasama ang mga Pilipino sa mga Singaporean national na sinundo ng chartered flight ng Royal Singapore Air Force. Ang hakbang ay sa pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng Philippine Consulate General sa Jeddah upang maisabay ang mga Pilipino sa mga Singaporean repatriates dahil sa kakulangan ng commercial flights sa rehiyon. Dumating kaninang umaga sa Ninoy Aquino International Airport ang panibagong batch ng Filipino workers na biktima ng human trafficking. Sila ang mga nasagip mula sa scam hub sa Cambodia. Ito ang balita ni Lane Moreno. The
trabaho po namin doon is lab scam, investment like crypto. Labis na pahirap ang dinanas ng 53 overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Ayon sa isa sa mga naikayat, nakaranas siya ng pang-aabusong pisikal. Ginugutom din umano sila at hindi pinapasahod. Dumating na rin anya sa puntong pati kanilang pamilya ay pinagbantaan. Lahat po kami binantaan para hindi kami paalisin sa kumpanya. Binantaan kami ng papatayin daw, tapos babantaan yung mga pamilya namin. Love scam ang modus operandi ng kumpanyang napuntahan nila. Trabaho nilang kunin ang loob ng mga potensyal na bibiktimahin para mag-invest. Bibuild trust namin yung isang tao para makuha yung loob, tapos magbabagsak kami ng investment na love scam para iskamin sila. Like, yung pera na yun is iiskamin namin. Ayon sa biktima, naengganyo siyang mag-apply dahil sa laki ng sweldo, $600 hanggang $1,000 o katumbas ng 35,000 hanggang 59,000 pesos ang ipinangakong kikitain nila kada buwan. Pumasok ako sa trabaho na to, nakita ko sa Telegram, tapos may nagkayat sa akin na legal daw lahat ng process, like visa, legal daw, tapos OFW daw kami. Then may mga immigration officer silang binayaran, tas dire-diretso lang daw kami para makalagpas sa Terminal 1. Then yun, nakalagpas na kami. Then yung officer na yun is bayad. Sasailalim ang mga umuwing Filipino workers sa psychosocial counseling at reintegration assistance. Binigyan din sila ng pansamantalang matutuluyan dito sa Metro Manila. Oras na matapos silang maiproseso ay sasagutin na rin ng pamahalaan ang kanilang pamasahe pabalik sa kani-kanilang probinsya. Muli namang nagpaalala ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa mga naghahanap ng trabaho na mag-ingat sa mga online job offers. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA ang posibilidad ng muling pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa sa mga susunod na buwan. Kasunod ito ng pag-akyat ng unemployment rate sa bansa nitong pagpasok ng taong 2026. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Nag-walk-in din ako. Yun lang. Puro sabi, tatawagan, gano'n. Kasi ang kailangan nila yung hindi ka masyadong tigil ng more than 6 months. Mahigit isang taon nang naghahanap ng permanenteng trabaho si Veronica Rajesh. Isaan niya sa pinakamalaking hadlang na kanyang nararanasan, ang age limit na madalas na requirement ng mga employer. Bukod pa dito, tila issue rin ang matagal niyang pagkakatigil sa trabaho na umabot na ng higit na 6 na buwan. Para makaraos, paminsan-minsan na lamang na sideline ang pinaguhugutan niya ng pantustos sa kanyang pamilya. Hanggang ngayon patuloy ang job hunting ni Veronica habang naghihintay ng tawag mula sa mga ahensya at kumpanyang kanyang inaplayan. Umabot na rin siya maging sa job fair na binuksan ngayong araw ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa Ortigas. Bukod kay Veronica, marami ring katulad niyang manggagawa ang apektado ng pagbabago sa labor market sa bansa. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat na sa 5.8% ang unemployment rate sa bansa. Katumbas ito ng 2.96 milyong Pilipinong walang trabaho. So, yung mga reasons na nakalap namin mula sa round na ito, January 2026 ng Labor Force Survey, ang mga pangunahing dahilan, marami dito naghahanap ng trabaho. So, sinabi nila available sila magtrabaho, and naghahanap ng trabaho pero wala pa ring trabaho. And then, ang sumunod dito, yung mga nag-aantay ng resulta ng previous job application. Meron, kasi overall, ang nadagdag sa ating unemployed ay 790,000. But ang karamihan nga dito, yung binanggit ko kanina, ay 306,000 ay naghahanap ng trabaho at available naman magtrabaho pero wala pa ring trabaho. Samantala, kaugnay nito ayon sa PSA, posibleng tumaas muli ang bilang ng unemployment rate sa bansa para sa buwan ng Marso, dala ng epekto ng tensyon ng Iran at Israel. Isa sa mga posibleng epekto nito ay ang pag-uwi ng mas maraming bilang ng OFW sa bansa.
When oil spikes, the prices of oil spikes, yung mga businesses natin, some of them hindi na nagka-hire or hindi na rin sila, or some of them nagle-lay off, so it might affect our labor market. Kasi yung mga na-repatriate din, babalik sila dito, so they will become part of the labor force, or some of them not in the labor force, pero if they will become part of the labor force and they are unemployed, then they will increase the total number of unemployed and of course the unemployment rate. Kabilang sa mga pangunahing sektor na nakapagtala ng pinakamalaking pagbagsak sa bilang ng mga nawalan ng trabaho mula December 2025 hanggang January 2026 ay ang agriculture at forestry na nabawasan ng humigit kumulang 1.76 milyong manggagawa. Habang sa wholesale, retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles naman ay nabawasan ng nasa 800,000 manggagawa. 140,000 naman ang nabawas sa accommodation and food services activities. Samantala, nasa 199,000 naman ang mga manggagawa mula sa construction employment ang nabawas sa labor force. Ayon sa PSA, posibleng may kaugnayan nito sa mga proyekto na kasama sa flood control scandal. Probably yes, kasi nakita rin natin yan sa ating report ng national account or yung ating GDP na yung construction natin bumaba yung share niya. So in this month, nakikita pa rin natin yung pagbawas quarter on quarter ng construction. Karamihan dito ay engaged sa construction of buildings, 64,000 yung nabawas. Construction of roads and railways, 28,000 yung nabawas. At saka yung building completion and finishing, 22,000 yung nabawas. Dagdag pa ni Asik Prado, nakikita ring sanhi ng pagbaba ng employment rate sa agrikultura ay ang mga nagdaang kalamidad. Magpapatuloy naman ang monitoring ng ahensya sa mga posibleng paggalaw pa sa datos nito at asahan nila na bandang Mayo muling maglalabas ng report ang ahensya. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglulunsad ng investigasyon ng Estados Unidos laban sa 60 bansa, kabilang na ang Pilipinas. Kaugnay ito ng mga pagpapapasok ng mga produktong bunga ng sapilitang paggawa o forced labor. Bukod sa Pilipinas, kasama sa listahan ng Office of the United States Trade Representative ang mga bansang Australia, China, European Union, Japan, South Korea, United Kingdom at United Arab Emirates. Tutukuyin sa investigasyon kung ang mga pulisiya ng mga nasabing pamahalaan ay pinapayagan ang pagbebenta ng forced labor goods na maaaring makaapekto sa global market, partikular sa US companies at US workers. Ayon kay US Trade Representative Jamieson Greer, makikipag-ugnayan sila sa gobyerno ng nasabing mga bansa para sa public hearing na sisimulan sa April 28. Hindi basta-basta ang paglipat sa kustudiya ni Ramil Madriaga. Ito ang binigyan diin ng House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro kaugnay ng apela para sa kanya umanong kaligtasan, samantala naninindigan ang mga kongresista sa integridad ng impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Coz. But with respect to the transfer of custody of Madriaga, I am apprehensive because he has a pending case with the court and therefore the jurisdiction over Madriaga belongs to the court. Nasa desisyon ng korte ang kustodiya ni Ramil Madriaga, ang itinuturing na mahalagang testigo ng complainant sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, hindi maaaring basta na lang ilipat ang kustodiya nito sa Kamara. Ito ay matapos formal na umapela si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa House Justice Panel na ilagay ito sa pangalaga ng komite upang matiyak ang kaligtasan at availability nito oras na magsimula ang isasagawang pagdinig ng House Justice Committee. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity
of the court by way of an order issued by the same court, no? Because the jurisdiction is with the court, therefore, dapat may order ang court with respect to the transfer of the custody of Ramil Madriaga. Sa kanyang inilabas na pahayag kanina, ikinabahala nito ang gagawing pagtrato kay Madriaga na isa umanong kidnapper. Matinding insulto umano sa biktima ni Madriaga ang hiling na mabigyan ito ng special treatment ng Kamara. Kaugnay naman ang planong pagpapasapina sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at bank transactions, ayon kay VP Duterte, katunayan umano itong walang sapat na ebidensya ang reklamong impeachment laban sa kanya. Hindi rin anya maaaring magsagawa ng investigasyon ng House Justice Committee para maghanap ng ebidensya na susuporta sa mga aligasyon laban sa kanya dahil nangangahulugan ito ng panibagong fishing expedition ng Kamara. Ngunit para kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang mga pahayag na ito ng Vice Presidente ay posibleng defense strategy. Nagpapakita lang din umano ito na takot siya sa mga nalalaman ni Madriaga. Sinabi pa ni Chua na kung talagang naniniwala si VP Sara sa due process, dapat lang naharapin niya ang proseso sa halip na siraan. Para naman kay Akbayan Party List Representative Jokno, malinaw ang kahilingan niya na mapangalagaan ang documentary evidence at mga testigo upang magampanan ng House Justice Panel ang mandato nito na pagtimbang ng mga ebidensya. May oportunidad din anya ang Vice Presidente na pabulaanan ng mga aligasyon sa kanya sa pamamagitan ng pagsusumite ng sagot at ebidensya. Ganito rin ang posisyon ng House Justice Panel Chairperson. We cannot please everyone. If to her there's a question about the integrity of the justice members, well, for us, we are doing it properly because we understand the solemnity of our duty under the Constitution. Samantala, muling magpupulong ang House Justice Committee sa Miyerkules, March 18, kabilang sa maaaring mapag-usapan ang mosyong inihain sa Justice Panel ni Representative Jokno, partikular na ang issue tungkol sa kustodiya ni Madriaga. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na miyembro ng House Panel, posible ring buksan ang usapin kaugnay na Attorney Michael Powa at Reynold Monsayak na kabilang sa defense team para sa impeachment case ni VP Duterte. Dahil ito sa ani posibleng conflict of interest. This matter will be raised during the House Committee on Justice meeting pagka po finormalize ito pong entry of appearance nung pong mga defense panel. I think that is on the table. A motion to reject the entry of appearance. Sa issue naman ng SALN at bank records ni VP Duterte, maaari lang itong mapasapina ng House Justice Committee kapag nag-umpisa na ang hearing proper o pagdinig sa mga reklamong impeachment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, walang mataas na politiko na sangkot sa nasabat na kargamento ng shabu sa Occidental Mindoro ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon sa ahensya, mga Chinese nationals ang tinitingnan nilang nagdadala ng droga sa bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. I believe na bihira ang mga politiko na pumapasok sa drugs. Bihirang-bihira yan. Ang alam namin, sa listahan namin, iisang mayor lang sa Leyte ang actually involved sa drugs. Hindi politiko kundi mga dayuhan ang posibleng sangkot sa operasyon ng droga sa bansa. Ito ang kumpiyansang pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasunod ng pagkakatuklas ng nasa 5.8 billion pesos na halaga ng shabu sa Occidental Mindoro noong Miyerkules, March 11. Sa isinagawang operasyon, 2 Chinese nationals at 2 Pilipino ang naaresto ng mga otoridad. Naniniwala si Secretary Remulla na mga Chinese national ang nagsasagawa ng operasyon para maipasok sa bansa ang mga illegal na droga sa pamamagitan ng pagdaan sa karagatan ng Pilipinas. I don't think that there are any public officials involved. Sigurado ako walang PNP involved, sigurado ako walang armed forces na involved, sigurado ako walang DILG na involved. Ito ay foreign syndicates na nag-ooperate dito.
Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng Philippine National Police kung may kaugnayan ang mga naarestong sospek sa iba pang mga nasabat na droga kamakailan. Samantala, itinuturing ng DILG na Win Against Illegal Drugs ang kampanya ng kasalukuyang administrasyon. Binigyang diin ng kalihim na hindi dapat mauwi sa extrajudicial killing ang pagkakaaresto ng mga sangkot sa operasyon ng droga para matunton pa ang mas malalaking personalidad sa likod nito. Hindi tayo pumapatay ng tao, pero nare-resolve natin unti-unti ang problema sa droga. This administration is against EJK. We respect human rights. Kailangan dumaan sa tamang proseso. Itong 4 na tao na to, kung dati to, on the spot, pinatay na. Pero, paano mo makukuha ang mas malalim na sindikato rito? Paano mo makukuha lahat yan? We are going after the big fish. Samantala, ngayong taon ay sisimulan na umanong gumamit ng Maritime Police ng mga long-range drones para sa mga operasyon sa karagatan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, no-show sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Efraim Tendero. Si Tendero ang umano'y witness ng isigawa ang joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating membro ng Philippine Marines sa isang notary public sa Las Piñas City noong February 23. Ngayong araw sana ang itinakdang petsa para humarap ito sa NBI, ngunit hindi ito nakarating. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagpadala naman ng affidavit ang kampo ni Tendero, ngunit mas nararapat na pumunta ito ng personal para sa kanilang gagawing pagtatanong. We will invite him again kasi buti nagpasa ng affidavit. We will review the affidavit. Kasi investigation to sa Pina eh. But magbigay affidavit, question and answer yun dapat eh. So I think we will issue another subpoena for him to appear. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog na nasa Brisbane, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. May panawagan at babala na rin si Iranian Supreme Leader Mujtaba Khamenei sa mga kaibigan nitong Gulf nations para hindi madamay ang mga ito sa pag-atake nila sa kanilang mga kaaway, partikular sa Estados Unidos at Israel. Isa ito sa laman ng kauna-unahang public statement ng Iranian leader kung saan nagbanta ito na sisirain ng Iran ang lahat ng US military bases at assets sa buong Gulf region. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Hinman nagpakita sa kanyang unang public statement, malinaw ang mensahe ni Iranian Supreme Leader Mujtaba Khamenei hindi sa kanyang mga kaaway kundi sa mga kaibigan at karatig bansa sa Middle East. Nanawagan ng Iranian leader sa iba pang Gulf nations na ipag-utos ang shutdown ng lahat ng base militar ng Estados Unidos. Aniya, ito lang mula sa umpisa ang target ng Iran. Ayon pa sa opisyal, sa ganitong paraan lang mapapangalagaan ng mga leader sa Middle East ang kani-kanilang mamamayan. Sinabi pa ni Mujtaba, mahabang panahon na silang magkakasamang umiiral sa gitnang silangan. Ngunit patuloy din ang paglalagay ng US ng base militar sa layuning idumina ang buong rehiyon. Sinabi pa ni Mujtaba, mahabang panahon na silang magkakasamang umiiral sa gitnang silangan. Ngunit patuloy din ang paglalagay ng US ng base militar sa layuning idumina ang buong rehiyon. Dahil dito, mariin ang kanyang banta ng paniningil sa kanilang mga kaaway. Sinabi nito na sisirain nila ang lahat ng assets ng US at lahat ng makikiisa rito. At isa sa leverage o kabayaran sa lahat ng ari-arian at buhay na nawala sa Iran ay ang Strait of Hormuz. Aniya, mananatili itong nakasara at hindi mapapakinabangan ng iba. Kasunod ng pahayag ni Mujtaba, sinabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malaki ang kumpiyansa niya sa alyansa nila ng Amerika.
Ito aniya ang patunay na malakas ang kanilang puwersa na siyang kailangan upang manatili ang kanilang pag-iral bilang bansa. בשילוב זרועות חסר תקדים בין ישראל וארצות הברית, השגנו הישגים עצומים, הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. ההישגים הללו מבססים את מעמדה של ישראל כמעצמה חזקה מאי פעם. והשינוי הדרמטי הזה בכוח שלנו מול הכוח של אויבינו הוא המפתח להבטחת קיומנו. Sa ngayon, nananatiling matatag ang suporta ng Russia sa Iran. Kamakailan, nagpadala ito ng humanitarian aid para sa mga ospital na nasira at mga sugatang Iranian. Sumali na rin ang militanteng Hezbollah para maging puwersa ng Iran sa pag-atake sa Lebanon. Ngunit ayon kay Israel Foreign Minister Gideon Sa'ar, kumpiyansa sila na hindi magtatagumpay ang Iran. Unfortunately, this situation demonstrates the Iranian axis formed and built as part of its plan to eliminate Israel. They will be defeated. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sunod-sunod na missiles ang pinakawalan ng Iran na ang target ay ang Jerusalem, ang kapitolyo ng Israel. Isa sa mga missiles ay tumama 200 metro lamang ang layo sa Old City at sa Western Wall o Kotel. Dahil dito, pansamantalang sinuspindi ang anumang religious activity sa lugar upang maingatan ang mga deboto. Ang Kotel o mas kilala sa mga turista na Wailing Wall ay bahagi ng templong ipinatayo ni King Herod noong 20 BC at siyang pinakamahalagang place of worship sa Jewish religion. Nag-anunsyo ang Estados Unidos na magbibigay ito ng 30-day license sa mga bansa para makabili sa kanila ng langis. Ayon sa US government, maaaring makabili ang mga bansa ng Russian oil at iba pang produktong petrolyo na nakumpiska nito at kasalukuyang stranded sa karagatan. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, layunin nito na ma-stabilize ang presyo ng langis sa global market. Ayon sa opisyal, ang nasabing waiver sa pagbili ng langis ay pansamantala lamang at walang anumang benepisyo sa Russian government. Ang trading ay binuksan March 12 ng hating gabi oras sa Washington na tatagal hanggang April 11. May panibagong impormasyon ng Office of the Ombudsman sa detalye ng joint affidavit ng 18 nagpakilalang mga security aid ni Zaldico. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, ipapasabpi na nila ang mga ito sa oras na matanggap nila ang magkakahiwalay na affidavit ng mga umano'y dating Marines. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Duterte time definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. Panahon pa umano ng Duterte administration na kunan ang isa sa mga litrato ng pagde-deliver ng mali-maletang pera sa mga politiko na nakapaloob sa joint affidavit na nagpapakilalang 18 ex-Marines. Ayon kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, nalaman niya ang impormasyong ito mula sa intelligence report ng isa sa kanyang mga source. Hindi niya tinukoy kung aling litrato ito sa affidavit, ngunit kinumpirma na posibleng pera nga ang laman ng mga ito. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no, one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Samantala
sa joint affidavit ng 18 ex-Marines, nakasulat na nag-umpisa silang sumama sa pagde-deliver ng male-maletang pera taong 2022 hanggang 2023, maging hanggang taong 2025. Samantala, sinabi rin ni Remulla na ipapasabpina ng kanilang tanggapan ang 18 nagpapakilalang dating ex-Marines kapag naisumite na ng mga ito ang kanilang tigigisang sinumpaang salaysay. May sapina na ba tayo? Kasi dinirect namin na na magsabit ng individual affidavits Di ba? Para naman fair. Fairness lang naman yan Hindi ka pwede magtago sa isang grupo. Lahat kayo na nandun, meron kayong pananagutan. Anya, mahalagang malaman nila kung ano ang alam ng bawat isang miyembro ng grupo, lalo na at 3 taon ng lawak ng timeline na tinutukoy ng mga ito sa kanilang joint affidavit. Dagdag pa niya, mahirap patunayan na ang bawat isa sa 18 ay laging magkakasama sa bawat umanay cash delivery sa mga politiko. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan ang problema, marami hong lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yon. Samantala, nilinaw naman ng Ombudsman na layunin ng kanilang investigasyon na suriin ang bawat detalye sa kredibilidad ng mga pumirma sa sinumpaang salaysay. Ito'y upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga alegasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, pinabulaanan ng Malacanang ang ulat na papalitan na sa pwesto si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Kasunod ito ng lumabas na impormasyon ngayong araw na si dating Presidential Spokesperson Edwin Lacerda ang napipisil bilang bagong kalihim ng DICT. Binigyang linaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pamamagitan ng isang mensahe na walang ganitong plano sa ngayon ang Pangulo sa DICT. Nababahala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nagpapanggap na persons with disability o PWD para lang makinabang sa priority lanes. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, unethical at pamabastos ang ganitong uri ng gawain. Hindi rin anya ito tama, gayong isinusulong ng gobyerno ang inclusive society o pagiging pantay sa lahat. Ang pahayag ng ahensya ay kasunod ng pagkondena ng National Council on Disability sa viral na video sa social media ng isang nagpanggap na PWD para lang pumila sa istasyon ng LRT1 Kamakailan. Sa ibang balita, inaasahan ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority na darami ang bilang ng mga pasahero sa LRT Line 2 sa mga susunod na araw. Ito ay kasabay ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo at ng panawagang pagtitipid sa enerhiya. Ang ibang train lines nakararanas na rin ng pagdagsa ng mga pasahero. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. In terms sa dami, may napansin kami na tumataas. Isa sa mga dahilan dito na nakikita namin is, yun nga, marami na yung discount. Tumaas yung discount, and then may mga libreng sakay tayo. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero sa Light Rail Transit o LRT Line 2. Ito ang linya ng tren na bumabiyahe mula Antipolo City patungong Recto, Maynila at pabalik. Sa datos ng Light Rail Transit Authority o LRTA, mula sa 185,000 average daily ridership noong Enero, umaabot na ito ng 196,000 ngayong Marso kahit halos nasa kalahati pa lang ng buwan. Ayon kay LRTA spokesperson Hernando Cabrera, umaasa sila na mas tataas pa ang bilang na ito sa mga susunod na araw. Ito ay sa gitna ng panawagan ng pagtitipid sa enerhiya, bunsod ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Isang paraan ng pagtitipid dito ay sa pamamagitan na rin ng paggamit ng mga pampublikong transportasyon. Yes, we expect that na tataas yung ridership natin. Kaya mayroon na kaming instructions, which actually ginagawa na namin to everyday, na paigtingin yung maintenance protocol natin. Hindi lang sa tren, hindi lang sa tren. Elevator, sa escalator,
sa mga kwan natin, sa mga toilets natin, sa mga ticket vending machine natin. Dapat ayusin lahat yan na walang nasisira, dapat lagi lahat gumagana. Sa kabila ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ang ilang mga linya ng tren nagbibigay pa ng deskwento sa ilang mga sektor. Kabilang na dito ang 50% discount para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability. Epektibo pa rin ang Pamilya Pass 1 plus 3 promo kapag araw ng linggo kung saan pinapayagan magsama ng hanggang 3 pasahero ang isang paying passenger. Habang nananatili namang libre ang mga maliliit na bata batay sa kaukulang height limit na itinakda ng mga linya ng tren. Ipinatutupad ang mga diskwentong ito sa LRT Line 1 at Line 2 at sa Metro Rail Transit Line 3. Sa kabila nito, hindi pa rin nakikita ng LRTA ang pagtataas ng pamasahe sa kanilang linya ng tren. Sa ngayon wala pa, hindi pa namin dinidiscuss yan. And ganitong mga bagay naman yung discount or free ride, policy matter yan ng DOTR. So we just wait. Basta kami lang, we make sure na very efficient yung ating train service. Mataas din ang naitatalang bilang ng mga pasahero sa MRT Line 3. Pinagsisilbihan nito ang mga pasahero na binabagtas ang EDSA sa pagitan ng North Avenue at Taft Avenue. Sa datos ng pamunuan ng MRT3, mula sa 398,000 passengers noong Enero, umaabot na sa 411,000 ang bilang ng mga pasahero sa unang kalahati pa lang ng Marso. Para naman sa ilang commuter, dapat lang nagamitin ang mga pampublikong transportasyon sa pagbiyahe. Sa opinion ko, dapat naman, no? Kasi sa public transport, mas nakakatipid din tayo. Saka at the same time kasi, mas maraming tao yung nadadala noon, no, sa isang lugar. Tapos para rin mabawasan yung traffic, no? Yun din yung ano nun. Pero at the same time, yun, sana maayos din yung para sa mga commuter. Pag dito sa Maynila, kasi from province ako, dito pag commute pa ako, pero doon sa province may sakyan ako. Kasi para tipid-tipid lang. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paalala sa publiko, may nakatakdang pagtaas sa singil sa tubig ang Maynilad at Manila Water sa susunod na buwan. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS Regulatory Office, bunsod ito ng inaprubahang rate adjustment ng mga water concessioner dahil sa pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar noong December 2025. Para sa Maynilad customers, tinatayang 27 centavos hanggang mahigit 2 piso ang inaasahang madaragdag sa monthly bill depende sa konsumo. Habang 14 hanggang 58 centavos naman ang increase sa mga customer ng Manila Water. Actually, the rates, the adjustment is for all customers. What we are just presenting is the ones for the residential. But basically, the reason for the adjustment is because of the quarterly FCDA or the foreign currency differential adjustments. This is done every quarter, and this is done for a no gain, no loss principle for the movement of Forex based on the Forex loans obtained by Manila Water and Maynilad previously before the RCA, so that they'll be able to expand and improve the services to the customers. Tuloy sa pagkasampa ng mga reklamo ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga matutuklasan pang sangkot sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Ito ay sa kabila ng napipintong pagkatapos ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang balita ni Dante Amento. Kung mag-aano na sila by March 30, baka kami na yun. Diretso. Hindi hadlang ang napipintong pagtatapos ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure upang mapanagot ang mga sangkot sa flood control projects anomaly. Ayon kay Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, patuloy ang kanilang paghahain ng reklamo sa mga matutuklasang sangkot sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Kasama ng DPWH ang ICI sa investigasyon sa ilang reklamo na inihain kamakailan sa Office of the Ombudsman. Ang trabaho ngayon ng DPWH dito sa pananagot is
tulungan ang ating mga ahensya, specifically ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI, para sa pag-iimbestiga at sa pagbubuo ng mga kaso. Yan ang aming role. Kasama sa posibleng sampahan nila ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang mga matutuklasang may kapabayaan kaya nangyari ang matinding pagbaha sa Cebu noong November 2025 kung saan marami ang namatay. Konti na lang, nagagather na lang ng iba pang dokumento. Pero yun, ipapasa na namin yon sa Ombudsman. I-refer namin. Sa kabuuan, kontento naman si Secretary Dizon sa itinakbo ng investigasyon at pangangalap ng ebidensya ng ICI. Samantala, inamin naman ni Dizon na hanggang ngayon ay mayroon pa rin korupsyon sa DPWH at lalo na, hindi naman ito kaagad-agad nawawala. Meron pa rin po ba? Pwede bang mawala? Ikaw naman. 6 months? Ikaw naman. Hindi naman ganun yun. Di ba? Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinara at iniusyuhan ng violation ticket ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang patient transport vehicle ng isang local government unit na pumasok sa EDSA busway. Ayon sa SAIC, wala itong dispatch form o trip ticket nang dumaan sa southbound lane ng EDSA busway nitong March 12. Bukod dito, nakaupo lang ang sinasabing pasyenteng sakay nito at hindi rin nakaayos ang stretcher at oxygen tank. Ayon sa SAIC, kaduda-duda ang sinasabing medical emergency ng naturang patient transport vehicle na isang malinaw na panlilinlang para makagamit lang ng EDSA busway. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang isang suspect dahil sa pagbebenta ng counterfeit money sa Pasay City. Aabot sa 12 billion pesos ang kabuuang halaga ng iba't ibang foreign currency na nakuha ng mga otoridad mula sa naarestong suspect. Ito ang balita ni Benedict Samson. This is the second time that we have collaboration with the Homeland Security. So tumulong sila sa amin dito. Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang individual na may 12 bilyong pisong halaga ng mga pekeng dolyar at Malaysian ringgit sa isang mall sa Pasay City nitong March 11. Nagsagawa ng surveillance at intelligence operation ng NBI mula noong Desyembre ng nakaraang taon hanggang nitong Marso. Matapos sa 3 buwang surveillance at test buy, pumayag na makipagkita ang suspect para makipagtransaksyon sa nagpanggap na buyer. Nitong March 11, naaresto ng mga operatiba ang lalaking suspect sa isinagawang entrapment operation. Nagkaroon po kami ng incidental search at nakita po namin ang dami pala niyan dala pang other treasury notes katulad ng US treasury bills na fake din po. Sa naturang operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang iba't ibang pekeng foreign currency at treasury bills na aabot sa $200 million o katumbas ng nasa 12 billion pesos. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maaaring sa Pilipinas o sa ibang bansa galing ang mga pekeng pera. Well, yung paggamit, simple yun. Siyempre, tinitrade nga nila. Kaya nga nakuha nung alpha natin, nung asset natin, mayroong bilihan na gagawin. So, dun yung gagamitin to financial gain. Definitely, that's the intent. Pero kung may iba pang dahilan ng paggagamitan kung bakit nagmamanufacture na nagpo-produce ng peke na pera, isa natin tinitingnan yan. Ayon naman kay Atty. Mark Fajardo, Senior Investigation Officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lumabas sa kanilang pagsusuri katuwang ng kanilang foreign counterpart na peke ang mga naturang pera. We certified that all those $100 are counterfeit. Next, yung $100,000 are definitely counterfeit because it was issued sometimes in 1930s by the US government as a medium of instrument between Federal Reserve Bank. So it's not supposed to be for public consumption. Pinag-iingat naman ng NBI at Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko sa posibilidad na malinlang sila ng pekeng pera dahil sa ganda ng pagkakaimprenta nito. Kaya mag-ingat ang public, especially dun sa $100. Medyo maganda yung quality. So makakalusot at makakalusot siya kung hindi tayo nag-iingat. Itinanggi naman ng sospek ang mga paratang laban sa kanya. Hindi ko rin alam na na yun yung mga second printing eh. Hindi ko rin. Second printing which means hindi totoo. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga operatiba ang sospek para matukoy kung saan galing ang pekeng pera.
Maharap ang suspect sa reklamong possession and intent to use fake treasury notes and bills at anti-alias law dahil sa paggamit ng pekeng pangalan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng US Central Command ang nangyaring pagbagsak ng isang US KC-135 refueling aircraft sa western Iraq. Ang isa namang fuel tanker aircraft ay ligtas na nakabalik sa kanilang base. Paglilinaw ng US, ang insidente ay nangyari sa friendly airspace at hindi bunga ng anumang pag-atake o hostile fire. Ayon sa CENTCOM, nagpapatuloy pa ang rescue operation at investigasyon upang matukoy ang kalagayan ng mga sundalong sakay nito at ng mismong eroplano. Pansamantalang pinayagan ng United Arab Emirates ang mga expatriate residents na may expired visa na nasa labas ng bansa na makapasok sa UAE kahit walang entry permit. Ayon sa Federal Customs and Ports Authority o ICP ng UAE, maaaring makapasok ang mga eligible expatriates at saka na lamang ayusin ang kanilang residency status based sa kinakailangang arrival procedures. Ito ay sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon sa Middle East na dahilan kaya naantala ang maraming flights. Paalala ng ahensya, ang nasabing hakbang ay hanggang March 31 lamang. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Walang nakikitang indikasyon ang sandatahang lakas ng Pilipinas na pagbabago sa suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas hinggil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East kasunod ng ulat ng redeployment ng US missile system nito mula sa South Korea papunta ng Middle East. Kasabay nito ng pagtiyak na nananatiling matatag ang ugnayang militar ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The direction of our alliance with the U.S. is to strengthen, to build up on our expertise and their expertise. Walang nakikitang indikasyon ng Armed Forces of the Philippines na aalisin ng Estados Unidos ang kanilang military assets sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga ulat ng pag-full out ng air defense system ng US sa South Korea patungong Middle East. Paliwanag ng sandataang lakas ng Pilipinas, magkaiba ang deployment ng missile system ng Estados Unidos sa South Korea at Pilipinas. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, ang deployment ng mga missile system sa Pilipinas ay para sa pagsasanay lamang ng mga sundalo. In the first place, the situation in South Korea already involves specific air defense systems that are already deployed operationally in South Korea. Now, this will be redeployed to the Middle East. Ang sa atin naman, we have the systems here for training, hindi for deployment in the Philippines. So when we say for training, whether this is the HIMARS, Nemesis, or the MRC, they are here for training sa Lakneb, Balikatan, Kamandag, etc. So we are not concerned about that. Wala rin aniyang pagbabago sa suporta ng US sa Pilipinas. Katunayan, ang patuloy na lumalawak na alyansa ng dalawang bansa ay makikita sa tuloy-tuloy na maritime activities ng Pilipinas at Estados Unidos. Gayon din sa mas pinalakas na kooperasyon sa ilalim ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board. The upward trajectory of our alliance is manifested by the continuing engagements we have. We have the MMCAs, we have the 500 plus MDB SEB activities, yung bagong approved na $2.5 billion for the next 5 years. So tuloy-tuloy tayo dyan. Yung ating pag-enhance sa mga EDCA sites, which are Philippine bases, na ine-enhance ang ating treaty ally for joint use, for defensive purposes, and for HADR response. Nauna nang sinabi ng AFP na walang pagbabago sa taunang balikatan exercise sa susunod na buwan sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at iba pang kaalyadong bansa dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan.
Muli rin itong iginiit na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ay mga base ng Pilipinas na ginagamit para sa depensa at humanitarian assistance at hindi para sa paglulunsad ng mga opensibang operasyon. 2024 unang dinala sa bansa ang Typhoon missile system ng Estados Unidos na ginamit sa mga joint military exercises ng Pilipinas at Amerika. Habang noong 2025, dinala rin sa Pilipinas ang US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS bilang bahagi ng pinalakas na kooperasyong pangdepensa ng dalawang bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado sa kabuuan ng operasyon ng Philippine Coast Guard dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito ang pag-amin ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Gayunman, tiniyak ng PCG na sa gitna ng kanilang pagtitipid ay prioridad pa rin nila ang pagdedeploy ng mga barko upang magpatrolya sa West Philippine Sea. Well, I'd be lying kung sasabihin kong hindi ito apektado sa kabuuang Coast Guard operation. Because we know for a fact na hindi talaga namang matindi ang impact ng fuel sa ating lahat, hindi lamang sa gobyerno. Ang ipa-priority pa rin natin is of course our vessels. Para siguraduhin meron pa rin tayo nagpapatulyang barko sa West Philippine Sea. Sa iba pang balita, magtatayo ang Quezon City Government ng in-city vertical housing para sa mga pamilyang nasunugan sa Nia Road, Barangay Pinyahan noong March 6. Ayon sa pamahalang panlunsod, nakikipag-ugnayan sila sa Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority para sa proyekto. Isa sa ilalim ito sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program na isang flagship housing project sa ilalim ng Marcos administration. Tinatayang nasa higit 800 bahay at higit 2,000 mga pamilya ang naapektuhan ng sunog. Samantala, bumagsak ang temperatura sa ilang mga lugar sa bansa ngayong araw dahil sa epekto ng hanging amihan. Sa Cebu City naman, nagsimula na ang partial operations ng makabagong bus transit system. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Malamig na panahon ang gumising sa mga residente ng maraming lugar sa bansa ngayong araw dahil sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Sa Baguio City, bumagsak sa 13 degrees Celsius ang temperatura kaninang umaga. Malamig din sa Tanay Rizal na nasa 16.8 degrees Celsius. Sa Basco, Batanes ay nakapagtala ng 17.4 degrees, 17.6 degrees naman sa Malaybalay City, Bukidnon at 18.5 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora. Itinaas din ng Pag-asa ang gale warning sa Northern at Eastern Luzon dahil sa malalaking alon na aabot ng 5 metro ang taas dulot ng amihan surge. Bukod sa malamig na panahon, nagdala rin ng mahinang mga pag-ulan ang amihan sa Northern at Southern Luzon at sa Bicol, Samar at Caraga. Sa Cebu City, umarangkada na ngayong araw ang Cebu Bus Rapid Transit System na nag-aalok ng libreng sakay sa mga commuter mula Il Curso sa South Road Properties patungong IT Park sa Barangay Lahug at vice versa. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, pansamantala lamang ang libreng sakay dito na layong iparanas sa mga commuter ang Rapid Bus Transit System sa mga unang araw ng operasyon nito. Available ang free rides tuwing peak hours o mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ipinatupad ang proyekto sa pagtutulungan ng Cebu City Government, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 7 at ng Land Transportation Office o LTO Region 7. At sa Davao City, mananatiling bukas ang mga opisina sa pamahalang lungsod mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Layo nitong patuloy na makapagbigay ng kinakailangang mga serbisyo sa mga residente.
Ayon sa City Information Office, patuloy pang minomonitor ng city government ang kondisyon at maglalabas na lamang ng abiso sa publiko kung sakaling may magiging pagbabago sa office hours ng City Hall. Nauna nang nagpatupad ng 4-day workweek ang ilang national government offices sa lungsod. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, kapag may mga digmaan, ang unang naiisip natin, mga missiles, mga sundalo, labanan. Pero may isang bagay po na hindi madalas sa pag-uusapan. Gaano ba talaga kalaki ang halaga o nagagastos kapag mayroong digmaan? Sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at ng Estados Unidos, ang unang 100 oras ng operasyon ay tinatayang nagkakahalaga ng $3.7 billion. Ibig sabihin, halos 900 million bawat araw ang gastos ng operasyon. Sa ibang estimate, maaari pang umabot sa $1 billion kada araw ang gastos habang tumatagal ang labanan. At kung magtatagal ang digmaan ng ilang linggo o buwan, posibleng umabot ito sa 40 hanggang $100 billion o higit pa. Ang digmaan ay hindi lang bala at bomba. Ang bawat operasyon ay may kasamang fighter jets na nagkakahalaga ng tens of thousands of dollars per hour. Cruise missiles na maaring umabot sa $1 to $2 million bawat isa. Missile defense systems na umaabot ng $4 million hanggang $12 million bawat interceptor. Isang drone na nagkakahalaga lang ng $50,000 ay maaring kailanganin ng 2 o 3 interceptor missiles para pabagsakin. Ibig sabihin, mas mahal pa minsan ang depensa kaysa sa mismong attack. Ang tunay na gastos ng digmaan ay hindi lang military spending. Kasama rin dito ang pagkasira ng infrastructure, pagkawala ng negosyo, pagtaas ng presyo ng langis at ang displacement ng milyong-milyong tao. Sa Iran lamang, bumagsak ng halos 94% ang oil exports sa panahon ng conflict na nagdulot ng malaking pagkawala sa ekonomiya. Kapag nagkakaroon ng digmaan sa Middle East, tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo. At kapag mahal ang langis, tumataas ang presyo ng gasolina, ng pamasahe, ang presyo ng pagkain tumataas din. Ibig sabihin, kahit malayo ang digmaan, ramdam ito sa bulsa ng mga tao sa buong mundo. Ang digmaan po ay hindi lamang laban sa pagitan ng mga bansa. Ito ay laban na may nakapaloob na napakalaking gastos. Gastos sa pera, sa ekonomiya, at higit sa lahat sa buhay ng tao. At habang tumatagal ang laban, isa lang po ang patuloy na tumataas. Ang presyo ng kapayapaan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Nelly Checa, Dedulia Maria, gayon din po kay Roy Tamayo, Odavar Elias, Kenneth Lizarondo at Rani Bermilio. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 11 at 13 na nagsasabi, Siyang yumayaong mapaghatid dumapit
ay naghahayag ng mga lihim. Ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.